Kamusta mga kalayas? Sa bidyong ito ay pagpapatuloy natin ang ating pag-overlanding sa probinsya ng Quezon at Laguna. At dahil nga sa ating paglalayas ay kailangan nating maghanap ng spot. Kaya pinuntahan natin ang isang dinarayong lugar na kung saan malamig na ang klima at may magandang view pa. Welcome sa landing point. Dito tayo mag-overnight. Tara, samahan nyo kami. Ano nga ba ang meron ang lugar na to? Alright, let's go! Pagdating nga namin ng Laguna ay sinalubong kami ng malakas na ulan. Hey guys, barangay Santo Angel na. Santo Angel. Pero mamaya-maya nga ay gumanda na din ang panahon. Ayon nga sa Google Map ay may 200 papuntang landing point. At dahil nga galing tayo ng Quezon, ito yung nasa bahagi ng South or Katimugan. Bibihira pala ang dumadaan dito dahil may katirikan ang daanang ito kumpara sa isang daan na unang matutunton ay isang signage ng landing point. At ito rin yung daan papuntang Kayak Hill na isang pasyalan din na dinarayo dito. Kung mapapansin nyo, medyo makitid ang daan, kaya mag-ingat at magdahan-dahan dahil may mga blind curve at may mga kabahayan din na posibleng may mga tumawid. Binuksan ko na din ang park light ko para malayo pa lang kita na tayo. Bumubusina na din ako dito. Mahirap pag may makasalubong tayong malapad din tulad natin. Sa video ay hindi halatang matarik ang daan. Kung naririnig nyo ay umuugong or gumagana na ang ating turbo. Sisiw na sisiw kay Pachi ang mga ganitong paakyat. Mapapansin ding halos tayo lang ang dumadaan. Madalas pa lang ang daan ay sa kabilang kalye. Nag-gradual lang ang paakyat. Hindi pa ito ang bahaging napakatarik. Sa probinsya ka pa talaga dahil may mga kabayo pa sa daan na nakikita. Ang sarap isiping may mga ganito pang gumagamit ng ganitong transportasyon para madala sa bayan ang mga produkto. Nakakaskas lang yung ano. Ito, hindi lang kita. Lalo na to. Yun ang kahinaan ni Raj eh. Sa napansin ko sa tarik nito ay mahihirapan si Raj kung siya ang daladala namin. Ay tingin ko ang mga minivan ay hindi kayang iakyat dito, lalo na pag loaded pa ang mga camping gear nito. Siguro sa kabilang kalye pwede pa. Ano dito ay mga minivan. Mahihirapan.
maglalagay kami ng link sa dalawang kalye na daan sa Google Map para hindi kayo mahihirapan. Mas okay ang daanan sa kabilang kalye kaysa dito, at yun din kasi ang dinaanan namin pag uwi. Mas maunang madadaanan ang signage ng landing point na ipapakita mamaya sa video ito. Sa bahaging ito ay mas lalo pang tumarik ang daan. Dito tayo sa kaliwa. Ang padiretsyong daan ay papuntang Payak Hill. At sa ating dadaanan, papakaliwa ay papunta namang landing point kung saan naman tayo patungo. At mamaya-maya nga ay nakita na natin ang Mount Cristobal, kung saan nakita natin ang kabilang bahagi nito sa Bangkong Kahoy campsite na bahagi rin ng Quezon. At sa bahaging ito ay narating na rin natin ang landing point. Dito kasi tayo sa backdoor dumaan na kung saan napakatarik na din ng ating mga nadaanan. O diba, ang akala namin ay kami lang ang pumunta rito, pero napakadami din pala ng mga sasakyan at taong dumating. May mga nagtitinda ng kape, inihaw, lugaw, milk tea, halo-halo at palamig. May mga sari-sari store pa nga na pwedeng bilihan ng yelo, soft drinks, iba pang kailangan nyo rito. Ang pag-CR naman ay may bayad, 15 kada gamit dito. Pagdating nga dito sa bandang dulo ay may napagtanungan ako kung nasaan ang signage ng landing point, since sa backdoor tayo napadaan. Guys, nandun pa din daw yung pinaka signage ng landing point. Yun muna tayo para at least natin, kumbaga napuntahan natin yung lugar na to. Yung may signage, babalik din tayo dyan dito. Matarik din pala kung dito manggagaling. Pero masasabi ko sa dinaaran natin kanina, mas malayong matarik talaga ang daan na yun. Mas mainam talaga na dito kayo dumaan. Masaya kami dahil nakarating tayo sa mataas na lugar na ito. Big achievement na para kay Pachi ito. Ang napuntahan naming campsite ay walang pangalan, pero ang sabi kay Kuya Mike campsite daw. Ang entrance fee pala dito ay 75 pesos ang overnight. Walang tubig ang lugar na to, kaya ang kada ihi o sa CR ay may bayad na 15. Nag-iisa lang pala ang CR dito.
Pag gusto mong maligo at magbabas ay may 100 pesos na bayad para sa isang mini drum na tubig. Nagmumula pa kasi ito sa baba at gumagamit ng sasakyan para kumuha ng tubig. Pagdating nga natin dito ay nagmamadali na akong makakuha ng spot dahil mga 5:30 na ito ng hapon at palubog na ang araw. Hinahabol ko ang sunset view rito at ito na nga ang ating nakuhanan. Pagkatapos kong magpalipad ng drone ay luto na kami ng panghapunan at kumain na nga rin kami dito. Ang flame pala dito ay naglalaro sa 27 o 28 movies. Maginaw din kahit paano. Gaganahan ka sa pagkain. Sa mga oras na ito ay madaming nag-camping at nag-overnight, kaya maririnig mo sa aming background may mga nagiinom at nagkukwentuhan, nagkakantahan at sinabayan pa ng tunog ng mga kuliklik hanggang naitulog na nga rin namin ito.
at lumipas na nga ang magdamag. At paggising nga namin ng umaga, dali-dali akong nagpalipad ng drone. Malapit na din ang Tayak Hill dito na isa na ring pasyalan. Kaya pinupuntahan ko na ng drone para makita ang ganda nito.
At ito nga, naglagay muna ako ng side awning dahil mukhang nagbabadya na ang ulan. Mga alas 9 na yan ng umaga, pero parang makulimlim pa rin. Makikita ang panahon dito ay ang klima ay napakalamig. Mas malamig pa kaysa kagabi. Breakfast. Okay, thank you. Relax. Maraming salamat po sa pagkain ngayon. At mag-open po ng ating kaya pag-uwi ko ng Andrea. Ano mo? Gabay niyo po kami pag-uwi namin. Ma-enjoy po namin ang ganda ng kaligasan ko. Amen. At ito nga, in-enjoy na namin ang aming breakfast. At pagkatapos nga namin kumain ay nagligpit na rin kami ng aming mga gamit. Ito nga pala ang nag-iisang CR at ang kulay asul naman ang tindahan. Kung dito kayo dadaan sa dinaanan namin na papunta na sa bandang kanan ito, unang-unang tindahan sa kanan ang campsite ni Kuya Mike. Hanggang dito muna mga kalayas. Kita-kits ulit tayo sa ating mga travel adventure. Salamat! Hanggang sa muli, signing off! Minsan na din bang napuntahan namin ang inyong lugar, probinsya o ang inyong bayan? Kung hindi pa, samahan nyo kami na tuklasin ang magagandang lugar na sariling atin, dulo pa yan o sulok ng Pilipinas, ating bisitahin. Madami-dami na din kaming napuntahang mga pasyalan at sigurado kaming hindi mauubos, at lalo pang nadaragdagan ang mga tourist spot, attraction, campsites, at mga historical places. Halina, mag-relax, at samahan nyo kami at panuurin ang panibagong episode ngayong week na ito. Kami nga pala ang Team Layasero, ang mahilig maglayas at mag-adventure.